po ng maraming mga nagtuturo na pagka ikay naging Kristiyano ka na, ay hindi ka na mawawala, tiyak na yung iyong kalalagayan sa harapan ng Diyos. Ito po yung pinapasubalian ng Biblia sapagkat hitik na hitik ang Biblia do sa halimbawa ng mga taong nasa Diyos na, nasa Panginoong Hesus na, ngunit nawala pa, tumalikod sila. Mula pa po kay Adan. Si Adan na nasa piling na ng Diyos, pero nakuha pa niyang tumalikod sa Diyos, kaya siya napahamak. Si Cain, tapos yung sunod-sunod po yun ng mga henerasyon, ginagabayan sila ng Diyos, ngunit sila'y lubusang tumalikod sa Diyos at napahamak nung panahon ni Noe. At ganun din ang nangyari nung panahon ni Babel. At pagkatapos nung panahon ng Israel, yung Israel mismo na siyang bayan ng Diyos, ay nangapahamak yung karamihan sa kanila dahil sila'y paulit-ulit na tumatalikod sa Diyos. No? At sa ating mga Kristiyano, maging tayo'y natubos na ng Panginoong Hesukristo, nandun pa rin si Judas na isa ng apostol, pero tumalikod at napahamak pa rin. At nandiyan si Demas na kasangga ni Pablo sa pag-church plant, pero nahumaling doon sa Thessalonica at siya'y napahamak din. And then, pag tumalong ka doon sa Book of Revelation, makikita mo buong iglesia yung mga binabalaan doon, no? Katulad na lang ng Efeso, ng Laodicea, na pagka pinuntahan mo ngayon doon sa dakong Asia Minor, sa Turkey, hindi mo na makikita yung bakas ng mga iglesia na yan, sapagkat natuluyan po silang tumalikod at napahamak, mga kapatid. So, bakit po nakatala ang mga ito sa Biblia? Exactly upang babalaan yung mananampalataya na habang tayo nabubuhay dito sa mundo, ay nandoon po yung panganib nung pagkaligaw, paglihis ng isip, at pagtalikod sa Diyos, mga kapatid. Kaya po binababalaan tayo. At pag-aaralan po natin yon sa layuning maiwasan ito upang maiwasan natin yung kapahamakang inaabot ng mga tumatalikod sa Diyos, mga kapatid. Magsisimula tayo sa pagbasa sa Hebreo 3:12 hanggang 14. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Maging masama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sinumang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita nung tayo'y unang sumampalataya. Thank you. No? So, makikita po natin kaagad na may kondisyon yung pagsama ng Panginoong Hesus sa atin. Sabi tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatiling matatag hanggang wakas ang ating pananalig. So, ibig sabihin, yung pagka-Kristiyano natin, mula nung tayo maging Kristiyano, inaasahan ng Diyos na tayo'y mananatiling tapat at matatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo hanggang wakas. Paano kung hindi ka manatili hanggang wakas? Hindi ka makakasama ni Kristo sa walang hanggan. I-follow. So, nandoon yung fallacy, yung lihis na pag-iisip ng marami, na wala sila, hindi sila sumasama kay Kristo, pero inaangkin nila na sila'y Kristiyano at makakasama niya sa walang hanggan. Well, let me be frank about it. Kung hindi ka makasama ni Kristo ngayon, huwag mo nang asahang makakasama ka niya sa walang hanggan. Did you hear what I just said, mga kapatid? Kung hindi tayo handang sumama at sumunod sa Panginoong Hesukristo ngayon, huwag tayong umasa na makakasama natin sa walang hanggan. Anong gagawin natin doon? Hindi nga natin ma-enjoy siya ngayon. Ba't mo iisipin ma-enjoy mo siya sa walang hanggan? Follow, mga kapatid? Kaya anumang tinatakbo ng ating isip sa ating pag-aaral ngayon, pagka tinamaan, iwaksi mo. Amen? Iwaksi mo at baguhin mo
para makasunod ka sa Panginoon. Sapagkat hindi po basta-basta yung panlalamig at pagtalikod. May mga hakbangin po yan. Una sabi niya, ingatan ninyo na huwag maging masama. Pwede ba sumama ang Kristiyano? Pwede bang gumawa ng masama ang isang Kristiyano? Yes. At pagka ginawa mo yung masama, buti na lang lagi kung diringgin mo yung conviction ng Holy Spirit at magsisisi ka agad, di ba? Pero kung nagmatigas ka, pinilit mo pa dahil nag-enjoy ka, ang kasamaang yun ay mauuwi sa pagkawala ng pananampalataya. See? Hindi basta nawawala yung pananampalataya. Yung pananampalataya nawawala dun sa build up nung gawaing masama. Nagsinungaling kang konti, nandaya kang konti, nanloko kang konti, tinamad kang konti. Are you following what I'm saying? Yung mga pakonti-konti mga kapatid, nagbi-build up, hanggang sa hindi mo napapansin, tumitigas ang iyong puso at pananampalataya. At pagkatapos nun, pagka napabayaan pa yun, hindi ka na ibalik, ang kauwian, tatalikuran mo ang Diyos na buhay. See? Mga kapatid, anong kawawakasan niya? Tatalikuran mo ang Diyos na buhay. Pagka nangyari po yun, nagpatuloy yun, hindi makakasama ang Panginoon sa wakas ng pananampalataya. Magkaiba yung pupuntahan niyo, mga kapatid. So, kaya po, ganun na lang ang kanyang pagtatagubilin. Sabi niya, magtulungan kayo, yung iglesia, yung mga Kristiyano, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ngayon. So, kaya po may iglesia. Kung paanong yung isda'y nilalagay sa tubig para mabuhay, tapos yung mga ibon, lumilipad sa kalawakan para mabuhay. No? Kaya sa Manila Zoo, malungkot ang mga hayop dun eh. Kasi nakakulong sila eh. Napansin? No? Ganon din tayo mga Kristiyano. Nilalagay tayo ng Panginoon sa iglesia. Kasabay ng pagiging Kristiyano, makikita niyo sa Acts, inorganize sila para maging iglesia. At doon nilalagay ang mga Kristiyano para doon sa loob ng iglesia, magtutulungan sila upang manatili sila, lumakas sila, tumatag sa kanilang pananampalataya. Kaya po, doon sa mga ang kanilang pagdalo ay buwanan, itigil na po yung kalokohan yan, mga kapatid. No? Yung pagdalo ay pang-anibersaryo lang o kailan lang masumpungan. Pagka tinamad, mag-o-online na lang ako, niloloko po yung sarili nyo, mga kapatid. Kung walang tunay na dahilan para gawin yon, niloloko ang sarili. Ang sabi ko? Malakas. Sabihin nyo, sarili, niloloko kita pagka ginagawa yan. Amen? Alam po ng Diyos pagka talagang lehitimo, pagka may dahilan. Pero alam lalo ng Diyos kung wala naman dahilan, tapos ginagawa mo yun, at sinusuway mo yung disenyo niya para sa buhay Kristiyano. Ang disenyo ng buhay Kristiyano, magkakasama yung magkakaiglesia, nagkakakilala, nagfe-fellowship, nagpapalakasan, nagdadalahan ng bigatin, arifalo yung mga kapatid, nagdadalanginan, yun ang disenyo niya. At doon niya tayo pinapalago. Kaya po makikita natin kahit gaano kakulang yung iglesia, wala naman pong nag-aangking perpekto at ganap ang iglesia. Hindi po. Laging kulang yan. Basahin niyo yung New Testament ninyo. Lahat ng mga iglesia yan. Kaya may mga sulat, corrections yung mga sulat na yan. Corrective sila. Itinutuwid yung mga Kristiyano, mga kapatid. Sapagkat kulang ang iglesia. Pero ni minsan, hindi mo makikitang sinabi ni ng mga apostol na dahil hindi kayo ganap, dahil kulang-kulang kayo, hindi kayo katawan ni Kristo. Wala ka pong makikitang ganun. Lahat sila'y katawan ni Kristo, katawang kulang-kulang, ngunit umaasa ang Panginoon na bago siya bumalik, ay maigaganap sila at ihaharap silang walang dungis at walang anumang kulubot. Are you with me? So, yun po mga kapatid. Kaya po, kailangan nating itanong, kung gano'n na layunin ng Diyos, bakit nga po ba tumatalikod pa sa pananampalataya ang ilang mga naging Kristiyano na tapos tatalikod pa. At hindi po tayo kailangan lumayo. Inyo lang suriin yung landscape nitong ating iglesia. Marami kayong maaalala mga dati nating kasama na ngayon ay wala na. So,
Bakit? Yung iba, lilipat sila, gusto nila ron. Yung iba, titigil sila, may nangyari sa kanila, pero wala na sila. Bakit nakakatalikod ang mga Kristiyano? May tiyak na dahilan po yan, mga kapatid. At ang una, sila'y tumatalikod sapagkat gaya nga na sinabi natin, sila'y lumalayo sa Panginoong Hesus at sa Kanyang Iglesia. Marami po ang nangangatwiran, hindi ako lumalayo sa Panginoong Hesus. Close kami, intimate kami. Lumalayo lang ako sa iglesia. Kasi yung iglesia, maraming plastic. Do you realize how silly that is? Mga kapatid, kung gano'n ang inisip ng mga apostol, wala tayong New Testament ngayon. Follow? At kung aalisin ang lahat ng plastic sa iglesia, dapat mauna ka. Hindi po pwedeng pag-iwalayin ng Panginoong Hesus tsaka yung iglesia. Bakit? Kasi yung iglesia, yun yung kanyang katawan. And for all its imperfections, it is His body na kanyang ginagabayan at idadating doon sa kanyang mithiin basta't huwag kang bibitaw. Amen? Okay, so sila po'y lumalayo sapagkat pinababayaan nila yon. Hindi sila pinababayaan nila, lumalayo sila sa Panginoong Hesus. At tuklasin natin, paano sila lumalayo? Basahin po natin yon, mga kapatid, doon sa verse 23. Ready? Read. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ayan. So, naka-structure po itong verse. Pinapaalahanan yung mga Hebreyo na magpakatatag sa pag-asa. At paano gagawin yun? Sabi niya, huwag niyong pababayaan ang pagdalo sa mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. So, kahit nung panahon na yun, problema na yan. Mga kapatid, mga Kristiyanong mas marunong pa sa mga apostol, na iniisip nilang kaya nilang mantinihin yung kanilang buhay Kristiyano kahit di nila gagawin yung sinasabi ng mga apostol. Are you following? So, nakapalumpun po yung sinasabi niya dito sa verse 25 na to. At pagka dumadala ka sa pagtitipon, magagawa mo yun. Sikapin nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. So, yung dumadalo sa pagtitipon, kung tama yung kanyang pagdalo, hindi siya parang sumisimba lang na darating, aalis, tapos wala man lang concern doon sa mga kasama niya, mga kapatid, then magigising siya at makakagising siya ng damdamin ng bawat isa tungo sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Hindi mo magagawa yun pagka hindi ka dumadalo. Are you following, mga kapatid? Pagka hindi ka dumadalo, sinong ipapanalangin mo? Sinong tutulungan mo? Sinong tutulong sa iyo? Baka namatay ka na ng 2 taon, wala pa nakabalita sa iyo. So, tapos sabi niya, sa halip, huwag niyong gagawin yung ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong malapit na ang araw ng Panginoon. So, the fellowship provides the dynamic. Nakuha po natin, mga kapatid, yung pagtitipon-tipon, ipinoprovide niya yung mga elemento. Kung tayo nagkakakilala at nagmamalasakitan, ipinoprovide niya yung elemento para baguhin yung ating damdamin. Maging mahabagin, maging mapagmalasakit. Nakuha po natin, makaramdam ka nung nararamdaman ng iyong kapatid. Nakuha po natin. At maipapanalangin mo siya, may pa-follow up mo siya, malalaman mo kung sino yung mga namamatayan, kung sinong may sakit, kung sino yung halos sumala na sa oras, at natututo kang tumulong, at ikaw rin natututong tulungan. Are you following? So, don't franchise the Church of Jesus Christ. Huwag niyo siyang angkinin. Huwag niyo parang sa inyo lang lagi ang tingin niyo doon sa iglesia. Kasi hindi lang siya para sa iyo. In fact, para siya sa Panginoong Jesucristo, para sa lahat ng inilagay niya sa iglesia na yun. Amen? Hello? Kaya pagka ang paningin sa iglesia, simba lang, ay, hindi ka mababago. At kung mabago ka man, mga kapatid,
medyo warped. Ano ba tawag sa Tagalog sa warped? Yung baluktot, lihis yung magiging pagbabago mo. Kung maging spiritual ka man, magiging spiritual ka sa maling paraan. Marami pong ganun eh. Napakataas nilang magsalita, pero napakaikli ng kanilang ginagawa. Amen? Hello? Kapo ganun, mali yung pag-iisip. Hindi ka nababago sa iyong pag-iisip. Kumakatha ka ng sarili mong pag-iisip. So, yun po mga kapatid. Kaya, malimit pong, excuse me, ikatwiran ng iba na hindi naman sila lumalayo sa Panginoon, bagamat at malayo sila sa iglesia. Ito'y sariling katwiran. Sorry po sorry to disappoint. Guni-guni nyo lang yan. No? Guni-guni nyo lang yan. Kayo lang ang nag-iisip ng ganyan. Hindi nag-isip ng ganyan si Pedro, si Pablo, si Juan, at yung mga apostol. Hindi sila nag-isip ng ganyan. Tinaya nila yung sarili nila para sa iglesia. Exactly. You know why? Because they love the Lord Jesus Christ. People don't love His church because they don't really love the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, parang asawa lang yan. Kung mahal mo ang sarili mo, mamahalin mo ang asawa mo. Ganun lang kasimple yun. No? Kung masarap sa iyo, masarap din sa asawa mo, gagawin para sa kanya yung bagay na yun, mga kapatid. Kaya po, sariling katwiran po yan, nalihis sa sinasabi ng bagong tipan. Sabi ko nga kanina, gaano man kakulang ang iglesia ng Panginoon, tinuturo niya na ang kanyang katawan ay dapat mahalin at dapat pagmalasakitan. Amen? Kaya po sinasabi ng apostol, yung sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Yung panangis ng isa, panangis din ng iba. Yung pagdiriwang ng isa, pagdiriwang din ng iba. How can that happen if you don't participate in the church? Paano mangyayari yan? Then, isa-celebrate mo mag-isa yan sa labas. Mag-church ka mag-isa mo. Okay? So, yun mga kapatid. Kaya po, ito yung nasa likod ng mga utot. Magmahalan kayo, magdalanginan, magdalahan ng bigatin, magpatawaran, magpaumanhinan, magtulungan, at iba pang mga one another na utos. How will you do that if you're not, if you do not belong to the church? Kung hindi ka belong at hindi sila belong, paano ka sasucess doon? Okay, okay yan ha? Paano ka sasucess sa sinasabi ng apostol? Kung wala ka namang kilala, sinong idadalangin mo? Okay, prosperous ka, di kotse-kotse ka, may kaya ka, sinong tutulungan mo? Wala kang alam doon sa mga nangangailangan. Sinong idadalangin mo? Sasabihin mo bang bahala yung elders dyan? Bahala si pastor dyan? Hindi po mga kapatid. Sila'y bahagi lang ng iglesia at ikaw ay bahagi rin mga kapatid. So sa totoo lang, sabihin nyo, sa totoo lang, kasing lalim lamang ng pagmamahal natin sa iglesia ang pagmamahal natin sa Panginoong Hesus. No more, no less. It's not what you say. It is what you do. Amen? Okay. So, ituloy po natin. Dali yung turuan. Sarap yung turuan talaga. Kuhang-kuha niya. Okay. So, ganun din po yung nangyari sa Israel noon eh. No? Nung hindi na nila naririnig yung salita ng Diyos, nawala na yung mga taong nagkukwento sa kanila, wala na silang model, mga kapatid, itong nangyari sa kanila. Ready? Read. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Subalit ang sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa kanilang paligid. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Okay. If you go back a few years, bago nangyari yung ganito, tatanungin mo yung average na taga-Israel, ikaw ba, balak mong tumalikod kay Yahweh? Anong isasagot nila? Anong isasagot nila?
Hindi, of course, hindi. Ano ka, timang? Tatalikod ako kay Yahweh? If alam mga kapatid, wala pong sasagot ng oo. 5 years from now, tatalikod ako. Wala pong nag-i-intention. Pero bakit nangyari yon? Kasi sabi po, subalit, ang sumunod na saning lahi nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa ni Yahweh. Bakit? Wala na silang naririnig na salita ni Yahweh. Puro haka-haka, kuro-kuro ng kanilang isip ang nasa isip nila. Wala na yung mga taong nagpapatotoo, hindi na isalin sa kanila nung kanilang mga ninuno, no? Sina Josue na isalin sa henerasyong sumunod, yung sumunod na henerasyon nag-fail. Nag-fail yung mga elders nila, hindi isinalin sa kanila yung kasaysayan, yung natutunan mula kay Yahweh. So yung sumunod na henerasyon noon, wala na silang alam kay Yahweh. Mga kapatid, yun po ang nangyayari pagka hindi ka nag-church. Yun ang nangyayari pagka hindi ka na dumadalo ng mga aral, ng mga pagtuturo. Yun ang nangyayari pagka hindi ka nagsisimbahay, hindi ka nananalangin. Nawawala sa isip mo si Yahweh at yung kanyang mga ginawa. At kung maisip mo man siya, kumakatha ka na lang ng istorya sa isip mo. Sasabihin mo, di ba mabait naman ang Diyos, gagawin niya ito kahit yung pinapagawa mo ay laban sa Kanya? Amen? Narinig niyo na ba yun? Di ba ang Diyos naman ay mabuti? Wala siyang ibubulit sa impyerno? Meron nga eh. Yun nga yung binababala eh. Hala mga kapatid? So pagka di natin naririnig, out of sight, out of, ano ba yung sa, Hindi, sa tenga muna. Out of sight, out of hearing, out of mind. Dinagdagan ko. Kaya kahit nandiyan kayo, kung tinutulugan nyo lang ako, hindi kayo nakakarinig. Wala kayong natututunan. Di ba mga kapatid? So, nalimutan nila at ang net result noon, gumawa sila ng kasamaan. Naalala niyo yung unang verse kanina? Huwag kayong gumawa ng kasamaan. Bakit sa pupunta yung paggawa ng kasamaan? Sa, pagtalikod sa pananampalataya. At pagka nauwi sa panlalamig sa pananampalataya, mauwi sa pagtalikod kay Yahweh. Yun po yung nangyari sa kanila. Ito po yung reason nung Book of Judges. Kaya may Book of Judges. Nung makita ng Panginoong Yahweh yung ganon, nagpadala siyang propeta. At habang nandun yung propeta, ginajudge sila, ginagabayan sila, nare-revive yung Israel. Pagkatapos, after another generation, wala na yung propeta, babagsak na naman sila. So magpapadala na naman ng propeta si Yahweh. 14 generations of prophets yung pinadala sa kanila, mga kapatid. And 14 times, iniwan nila yung aral ng mga propeta dahil nalibang sila, pinabayaan nila yung sarili nila na mabaling yung attention nila sa ibang mga bagay. And when you do that, pagka Kristiyano ka, born again ka, simba ka ng simba, pero at the same time naman, di mo dinidiscipline ang isip mo at ang sarili mo. Pinapasok mo yung lahat ng mga tingin mo, yung ma-enjoy mo, malilimutan mo si Yahweh or makukonfuse ka. Magpo-forma ka ng sarili mong teolohiya, sariling paniniwala na kung saan nakakompromise si Yahweh. Palitan mo na ang pangalan mo pagka ganun. Anong ipapalit? Nicolo for Nicolaitans. Dahil ganun yung mga Nicolaitans. Okay? Are you with me? Are you with the Israelites? Okay. So, gumawa silang kasamaan laban kay Yahweh, and it did not take very long after that, sumamba sila sa ibang mga Baal. Pagka nabawasan na ang respeto mo, nabawasan na yung pagpapahalaga mo kay Yahweh, di na magiging mahalaga yung ibang iniutos niya. Kaya mo nang sumunod sa ibang mga Diyos. Pagka hindi na mahalaga ang Diyos sa iyo, kaya mo nang isang tabi yung huwag niyong kaliligtaan, yung inyong pagtitipon-tipon. Ako pa natin mga kapatid, kaya mo nang hindi sumimba, kaya mo nang hindi sumunod. Ang isang pastor na katulad ko, wala namang police or military power. Hindi kayo pwedeng ipa-aresto pagka hindi kayo sumusunod. Ako pa natin mga kapatid, ang tanging pwersa ng isang pastor o mangangaral ay yung salita ng Diyos. So if you ignore the Word of God, nobody has power over you. Pwede mong gawin yung gusto mong gawin.
Amen? Are you with me? Okay. So, makikita po natin, kaya sumamba siya sa mga Baal, tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos, ng kanilang mga ninuno. Nangyari yung ibinababala sa mga Hebreyo. Kapag napabayaan ang pagtitipon, yung simbahay, halimbawa, o yung pananalangin, pagbabasa, pagkikinig ng salita ng Diyos, may Bible ka nga, nasa cellphone naman, mas madalas pa yung Facebook kaysa sa Bible, di ba? May Bible ako, pastor. Napapagod ako doon. May Bible ka ba? May Bible po ako, pastor. Yung binigay sa inyo, naka-plastic pa po, pastor. Diba? So, pagka pinabayaan yan, mga kapatid, magiging absent na si Yahweh sa consciousness natin. Sa daloy ng trapiko ng pang-araw-araw na buhay, hindi mo siya maiisip kundi pagdating lang ng gabi. Hindi siya kasali sa mga desisyon mo, hindi siya kasali doon sa kakainin mo, hindi siya kasali doon sa pagkikipag-usap mo, sa kaibigan mo, o sa girlfriend mo, o sa asawa mo, o sa opisina mo. Dapat kasali siya. Amen? Dapat kasali siya. Especially if you are baptized in the Holy Spirit. Dahil siyang nagre-restrain sa atin. Hindi niyo magawa yung gusto niyo, sabi niya. Dahil kasama niyo, patnubay niyo ang banal na Espiritu. Follow? So, kaya po mga kapatid, pagka wala yun, kung pa bang disiplina ng pananampalataya, na magiging banyaga sa atin ang kalooban at kaparanan ng Diyos. Kaya po may mga Kristiyanong hirap na hirap silang sumunod sa simpleng mga utos, mga kapatid. Hirap silang manalangin. Pagka manalangin sila, wala pang 3 minutes, dumadaos-dos pa. In His name. Nagmamadali. Ba't ba kayo nagmamadali? Ba't din masabing sa pangalan ng Panginoong Jesus? You should be honored that you are given the privilege to even mention that name. Amen? Hello? Ba't kayo nagmamadali? Yung mga kabataan, ba't kayo nagmamadali pagka sinasabi niyo yan? Ina-abbreviate niyo pa. Okay? So, nalalayo po tayo sa Diyos at sa Iglesia. At pagka po malayo tayo sa Iglesia, nagiging sensitive. You follow? Napansin yan? Magiging sensitive ka. Hindi ka lang nabati, galit sa'yo yung hindi bumati. Ganun ang pagramdam mo. Lumakas lang ang boses, sinigawan ka na. You follow? Are you still with me, mga kapatid? Nag-uusap lang na masinsinan yung dalawang kapatid. Pinag-uusapan ako ng dalawang yun. Ba't ka naman nila pag-uusapan? Ba't naman hindi? Kapatid? So, nagiging sensitive tayo at pagka tinutuwid ka, hindi matanggap. Madali tayo magdamdam, madaling manlamig, madaling lumayo. At alam niyo kung ano pa nangyayari? Nagiging self-righteous tayo. Nabibigyan natin ng katwiran ang ating mga sarili, gaano man ito kalihis sa kalooban ng Diyos. Hindi na importante sa atin yung sinasabi nila. Basta nasaktan tayo. Ako pa natin mga kapatid, pagka nasaktan ako, mali sila. Marami po yung default ay ganun. Hindi po mga kapatid. In fact, kung pare-parehong Kristiyano, kung nasasaktan ka, baka mali ka. Amen? Okay? Tuloy natin, di kayo mimig. Pangalawa, dahil napadadaig sila, kanina pa pinagtatalunan ito ng 6 o'clock eh. Mek, napadadaig o napapadaig? Ano pong tama? Di ba dadaig? Hindi mo inuulit yung prefix, di ba? Napadadaig, napaaakit, napopopogi. Okay. So, sila, dahil ang pangalawang rason, kaya sila tumatalikod, napadadaig sila sa mga kabiguan at pasakit ng buhay. I don't know kung saan nakuha ng mga Kristiyano yung kaisipan na basta't na born again ka, hindi ka na magkakaproblema. Kasi 66 na ako eh. Na-born again ako nung 20 years old ako. Hanggang ngayon, marami pa akong problema. Ako natin. At yung iba rin, kasama kayo. Mga kapatid, no? Napadadaig sila sa mga kabiguan at pasakit ng buhay.
Ang Panginoong Hesus mismo, sinabi niya yan. Ang kagipitan sa buhay o ang pag-uusig kaya ang malimit na nagiging dahilan ng panlalamig at pagtalikod. Pagka mali yung pundasyon ng pagkakristyano, na born again ka doon sa mga churches na puro prosperity yung tinuturo, mga kapatid, puro success, pagka nakasugupa ka ng pagsubok at kabiguan, wala kang paglagyan ng pananampalataya. Hindi mo man lang nabasa dahil di ka naman nagbabasa, no? Hindi man lang nabasa na sinasabi ng Panginoon na siya mismo sinusubok yung ating pananampalataya, mga kapatid. Marami ang maayos ang pamumuhay Kristiyano hanggang, sabihin nga natin sabay-sabay, hanggang hindi dumarating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa pagsunod sa mga salita ng Diyos. Ang kagipitan po ng buhay, mga kapatid, ang sumusubok sa lalim o sa babaw ng ating pananampalataya. Sinusubukan po yan ng Diyos. Sinusubukan niya para tignan kung ready na tayo for the next stage, for the next phase of our journey with Him, mga kapatid. No? So, tignan po natin yung sabi sa Marcos, sa verse 5. Familiar na kayo rito, so ito lang ang babasahin natin. Ready? Read. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhasa'y hindi ito masyadong nag-ugat. Tapos na? Okay. So, alam niyo po ito, no? Yung talinghaga nung maghahasik. Naghahasik siya ng mga binhi, tumama sa iba't ibang mga lupa, ang binhing inihasik, at iba-iba yung naging tubo. No? At yung isang ito tumama sa mga batuhan. May lupa, pero sa ilalim, batuhan. So, ang net result noon, sumibol ka agad kasi mababaw lang eh. So, lilitaw ka agad. Parang yung nung grade school tayo, magtatanim ka ng munggo, tapos ang bilis tumubo ng munggo, gulat na gulat ka, 2 araw lang, ang taas na niya. Tapos 5 araw, lanta na siya. Ako pa natin kasi mababaw. No? Ngunit, nang tumindi ang sikat ng araw, sabi, nalanta at natuyo ang binhi, palibhasa ay hindi masyadong nagugat. At hindi makapag-ugat kasi batuhan yung ilalim. Ano po ang tinutukoy ng Panginoon? Verse 17, ready? Read. Subalit ang mensahe ay hindi tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili doon. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa mensahe ng Diyos, agad silang sumusuko. Sumusuko, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi bumaon. Kaya pagka dumadalo kayong ganito, o kaya nagba-Bible study kayo, makinig kayo mabuti sa aral. At ang tamang pagkikinig, pagka na-i-explain, naintindihan mo, tatanungin mo yung sarili mo, nakahanay ba ako doon sa sinasabi ng aral? O yung ginagawa ko sa buhay ay salungat doon sa sinasabi ng aral? Pag salungat, magpapasya ka doon din na ititigil mo yung salungat na yon. At sisimulan mong i-align. Sabihin natin lahat, i-align. I-align, Tagalog yan, ng hanay, ihanay. No? I-align yung sarili natin at yung buhay natin doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. So, idea after idea, precept after precept, line after line, nababago tayo ng Panginoon. Amen po ba? Pagka nag-succeed ka, sinakses mo. Ayan na naman. Sinakses mong ini-align ang sarili mo doon sa natutunan mo last week, then this week, naka-align ka. Wala na yung salungat. Panibagong alignment na naman. So pagkatapos ng 1 taon, kung 52 weeks kayong nag-meeting, 52 alignments yung nangyari sa'yo. Do you understand what I'm saying? And what you were last year is no longer the same as what you are this year. Nabago ka. Amen? So pagka hindi tayo nababago, anong kulang? Align. Anong kulang? Align. Okay. So, hindi po tumimo sa kanilang puso, kaya hindi sila nanatili doon. Kaya yung iba paulit-ulit yung mistakes nila.
paulit-ulit yung frustrations nila, paulit-ulit yung kabiguan nila, kasi hindi nila inihahanay yung isip at damdamin doon sa naririnig at natututunan. Amen? At huwag kayong masaktan, pero hindi, pwede yun, masaktan kayo. No? Pero pagka ganun, nagsisimba lang kayo, and you think na yung pagsisimba ay magliligtas, hindi po tayo liligtas ng pagsisimba. Ililigtas tayo ng pagbabago, at yung pagsisimba ang paraan ng Diyos para tayo mabago. Amen? Did you hear what I just said, mga kapatid? Okay. So, kaya pagdating nung pag-uusig, kung paano siya mag-react nung bago siyang Kristiyano, ganun pa rin siya mag-react ngayon. At masusubok po yan sa buhay Kristiyano, mga kapatid. Darating at darating, kahit anong sikap ang gawin natin sa buhay, darating at darating yung mga pagsubok. Kung hindi man direkta sa atin, doon sa mga taong malapit sa atin. Amen? So, yun. Kaya po ang paalala ni Pedro sa gitna ng pagsubok sa mga Kristiyano, ready? Read. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Huwag kayong magtaka dahil yung pagsubok ay karaniwan. Karaniwan ba siya? Karaniwan ba sa Kristiyano yung nasusubok? Karaniwan. Kaya po pagka yung Kristiyano takot sa pagsubok, basta pagsubok, meron ganun yung umiiska po, parang dahong makahiya. Alam niyo ba yung dahong makahiya? Nakakita na kayo, yung mga taga Manila? Ang dahong makahiya, kasi mahirap nang hanapin ng dahon ngayon dito no? Yung pagka hinawakan mo, ano mangyayari sa kanya? Titiklop. Maraming pong Kristiyanong ganun, touch and go sila. Pagka may nangyari sa kanila, mawawala. Pagka may magandang nangyayari, lilitaw. Hindi sila nag-grow. So yung reaction nila, pare-pareho. Every time na dumating ang pagsubok, tumitiklop sila, hindi nila natututunan yung dapat matutunan. Sa halip, sabi ng apostol, maggalak kayo kung yung inyong mga paghihirap na yan ay dahil sa pananampalataya nyo sa inyong Panginoong Hesus. Huwag nyo isipin, mahirap ba, madali pa. Ang isipin nyo, ito ba yung gusto ng Diyos? Kung gusto siya ng Diyos, kahit mahirap siya, harapin po natin at yakapin natin. Amen? Kung ayaw siya ng Diyos, kahit masarap siya, iwanan niyo siya, mga kapatid. Kaya po sabi niya, ang babala niya, huwag nawang mangyari sa inyo, yung masubok kayo, maparusahan, dahil sa masamang gawa, mamamatay tao, magnanakaw, salarin, pakyalamero. Nakita niyo? Sabi niyo, pakyalamero. Yung pakyalamero, tingnan mo ba walang magic ito. Yung pakyalamero, inihanay ni Pedro sa salarin, magnanakaw at mamamatay tao. Wala yan. Kunting pakikialam lang yan. Kung wala kang tungkuling makialam, huwag kang makialam. Pero sa iglesia, merong pakialam. Amen? Binibigyan mo yung kapatid mo ng karapatang makialam at binibigyan kanya ng karapatang makialam. Yes? Okay. So, huwag kayong magdusa dahil doon. Ngunit, kung magdusa kayo dahil sa pagiging Kristiyano, ibig sabihin dahil sa paggawa ng mabuti, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay nyo ang pangalan ni Kristo. Yung pagdurusa dahil sa katwiran, dahil sa salita ng Diyos, ay pakikipag-isa sa Panginoon Jesus. Ito po'y badge of honor para sa isang Kristiyano. Amen? Pero pagka yung Kristiyano, na-persecute ka o nausig ka dahil sa masamang gawa, huwag mo sabihin inuusig ka dahil sa pananampalataya. Hindi ka inuusig. Pinagbabayaran mo lang yung mali mong ginagawa. Maraming pong ganun. Magsusumbong, pastor. Pinagalitan na naman po ako sa bahay. Bakit? Nanay ko po kasi hindi Christian. Lolokohin mo pa ako. Ano bang nangyari?
2:00 na po, galit na galit pa siya. Bakit? Sabi po niya, 2:00 na, di ko pa niligpit yung higaan ko. Umuwi ka, iligpit mo, kundi ako magagalit sa'yo. Ako po natin mga kapatid, Pastor, yung nanay ko, talak ng talak. Bakit? Kasi raw po yung lababo, punong-puno ng hugasin. Hindi ko inuhugasan. Dapat lang. Huwag pong mangyari sa atin yun. Amen po ba mga kapatid? Tayo mga Kristiyano, kung mapagalitan man tayo dahil sa katwiran, yun ay kagalakan. Pero kung napagalitan ka dahil sa kamalian, yun ay kabayaran doon sa iyong kasalanan. Amen? Okay? So, dali nyo talagang turuan. Okay? Kaya po ang sabi ni Pedro, natural lang yan. Natural lang na makaranas kayo niyan. Basahin natin. 17. Ready? Read. Dumating na ang panahon ng paghuhukom, at ito'y magsisimula sa mga bayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang di kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas? Saan magsisimula? Pagka nagsimulang humatol, magtuwid, mag-correct ang Diyos, lagi nagsisimula po yan sa ating mga Kristiyano. Huwag niyong ituro yung iba. Sapagkat tayo yung gustong ituwid, tayo yung gustong maging walang kulubot, walang dungis, so laging tayo ang unang binabago. Siguro nagko-complain itong mga Christians na to, ba't kami lang ang nahihirapan, yung mga ingat. Yung iba, kung ano-anong ginagawa nila, boto pa sila ng boto. Di ba? But hindi sila ang kinokorek. Ba't kami ang kinokorek? You know why? Because you are the household of God. Ayaw niya kayong mapariwara. So gusto niya kayong ituwid. Isipin niyo na lang, kung kayo mismo na Kristiyano na tinutuwid pa, anong mangyayari doon sa mga hindi Kristiyano? Amen? Wala po tayong dapat ikainggit. Kung minsan yung mga Kristiyano mali, naiinggit sila doon sa mga hindi Kristiyano. Dahil nagagawa ng mga hindi Kristiyano yung hindi dapat gawin. No? Huwag po kayong mainggit, mga kapatid, sapagkat may araw din yung paghatol ng Diyos sa bawat isa. Okay? So, yun. Ituloy natin. No? Pangatlo, 10 lang ito eh. No? So, pangatlo, dahil sila'y napaaakit sa kasiyahan, karangyaan, kabantugan ng sanlibutan. Naakit sila basically sa sanlibutan, sa salapi, sa rangya. Gusto nila, lalo na ngayon dahil uso yung social media, nakita nila sa social media, gusto nilang gayahin. Di po ba mga kapatid? In fact, yung asal ng ibang Kristiyano, asal ng hindi Kristiyano, pareho lang eh. Sa social media. Marami pong ganun. Dapat ingatan yun, mga kapatid. No? Isa pang malimit na dahilan ay yung pagkaakit at pagkahumaling sa mga kasiyahan, karangyaan o iba pang mga akit ng sanlibutan. Mapang-akit, sabihin po natin, mapang-akit. Mapang-akit po talaga yung uri ng pamumuhay ng mga nasa libutan. Kaya nilang mag-swimming ng araw ng linggo at wala silang iniintindi. Samantalang ikaw, pagka Kristiyano ka, ginawa mo yun, hanggang gabi nagsisisi ka. Ako po natin mga kapatid, kaya nilang magmura at ipadama yung damdamin at galit nila sa kapwa. Ikaw, pag ginawa mo yun, kung sino-sino nang kakausapin mo para magpa-counsel, na i-absuelto ka nila, pero sasabihin nila, isa, pagsisihan mo na yan. Ako po natin mga kapatid, naiinggit tayo doon sa mga pagdaramit nila. Kaya nalang isuot yung litaw na sa taas, litaw pa sa baba. Di ba mga kapatid? Samantalang ikaw, pagka sinuot mo yun, makakarinig ka. Follow? Hindi maintindihan yun eh. Ipapalitaw na ganyan yung hiwa sa dibdib. Pagkatapos tinatakpan naman ganon. Ano bang pagkukunwari yan? Follow? Hello? I mean, alam niyo kung bakit? Di niyo alam yung sinasabi ng Panginoon dyan eh. Yung paano kang dapat maging masinop sa yung pagdaramit. In fact, pati yung pag-aalas, tinuturuan tayo paano mag-aalas, mga kapatid. No?
Pati yung pag-aayos ng buhok, tinuturuan tayo paano mag-aayos ng buhok ng Biblia. At ang sinasabi ng mga apostol, ang tunay na ganda ng isang Kristiyano ay wala doon sa kanya sinusuot sa panlabas, kundi dahil doon sa ganda ng kanyang puso. Follow? So gusto niyo bang humahanga yung lahat ng tao sa ganda niyo, pero dirin-diri ang Diyos sa iyo? Answer me. Gusto niyo ba yan? O gusto niyong natutuwa ang Diyos sa inyo kahit na tinutoksokan losyang ng ibang mga tao, na hindi naman talaga losyang. Pwede suot ng hindi losyang. Kunti lang. Okay? You follow? Hello? Sige, hindi ko nalalaliman. Baka ako saan mapunta, no? Pero lalaliman ko. Alam niyo ba doon sa aklat ni Isaias, binira ng propeta Isaias, yung mga kababaihan? Alam niyo kung bakit? Seatbelt. Seatbelt kayo. Ganon ninyo, mga babae. Babae, seatbelt. Seatbelt. Come on, seatbelt. Alam niyo kung bakit? Nagsuot silang anklet. Masama ba, pastor, magsuot ng anklet? Hindi po. Pero anong dahilan? Ba't nila sinusuot yun? Alam niyo ba si Clint Eastwood, yung The Good, the Bad, and the Ugly? No? Meron silang yung mga cowboy, may mga stars sila rito. No? Tapos pagka lumalakas sila, ina-announce yung pagdating nila. Kring, 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 kring. Ganun po yung mga anklet ng mga babae. Kaya nila sinusuot para makatawag pansin doon sa mga kalalakihan ng kanilang panahon. Anklet, sabihin niya. Pag babae, antlet. Okay, anklet, na? Anklet. Anklet. At yung anklet, pwede mong gawin sa damit. Kung nagdadamit ka para makatawag pansin, that is wrong. Kung nag-aayos ka ng buhok para makatawag pansin, para mag-attract ng opposite sex, that is wrong. You follow? Hello? Lahat ay anklet. Amen? Lahat ay anklet. Hindi mo siya isusuot para sa pagtawag ng pansin. Kung kaya mong mag-anklet, nang hindi mo gagawin yan, mag-anklet ka or all you want. Pati yung tuhod mo, lagyan mo ng anklet. Okay? God wouldn't mind, mga kapatid. God won't mind. Pati sa buhok, pwede mong gawin yan. Huwag kang magpagupit para lang gawin yung pagtawag pansin na yun. You are beautiful as you are. In the eyes of God, you are beautiful. At kung dalaga at binata ka, God will find somebody na tama para sa'yo. Amen? Hindi mo kailangan ng anklet. Pero maligo ka. Ha? So, kailangan ingatan po natin ang pakikipagkaibigan sa mga nasa libutan. Maging sila, tingnan mo mabuti ay ating mga kaibigan o kapamilya. Sapagkat kung minsan, yung mga kapamilya natin ang nagbubulid sa atin sa kamalian. Kailangan maiguhit nyo yung boundary yun. Okay, hindi nawawala yung pagkikipagpamilya. Pero hanggang dito lang. Sapagkat pagka sumama pa ako sa kanila rito, umupo pa ako doon sa pondohan ni na uncle, ni na kuyang, ni na kung ano-ano, mapapainom na ako. So hanggang doon lang. Ako po natin mga kapatid, may boundary. Pati yung pagkikipagkaibigan, kaopisina ko sila, pastor. So makisama ka bilang kaopisina, pero may boundary. Amen po ba mga kapatid? At kailangan mong iguhit yun. Kailangan mong itakda yun mga kapatid. Kung hindi, madadali ka. Ganun po ang nangyari kay Demas. Hindi siya nag-boundary. Siya bahagi ng ministry team ni San Pablo. At malamang baka kapwa-apostol siya. Baka apostol siya. No? Gayunpaman, tumalikod pa rin siya nang magpaakit sa buhay na nadatnan niya sa Thessalonica. Ayan po, basahin natin. 2 Timothy, ready? Read. Sikapin mong makapunta dito sa lalong madaling panahon. Iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling niya sa sanlibutan. Pumunta siya sa Thessalonica.
Siguro sabi ni Demas, Paul, dito na lang ako. Okay din naman dito. Maglilingkod na lang ako dito sa Thessalonica. Kaya lang, apostle sila, church planter sila eh. Nung matapos yung gawain nila, tara na, lipat na tayo. Nagpaiwan si Demas. So, meron tayong sariling interpretasyon doon sa mga actions natin. Amen? Meron tayong sariling mga justifications. Pero lagi nating itatanong, ano ang tingin ng Diyos? Dahil yun ang pinakamahalaga. Amen po ba mga kapatid? Anong tingin ng Diyos sa sasabihin mo? Anong tingin ng Diyos sa gagawin mo? Kasi kahit sabihin pa ng lahat ng demonyo sa impyerno na tama ka, pagka sinabi ng Diyos na mali ka pa rin. Amen? Hello? Kahit mag-hallelujah pa yung lahat ng anghel sa langit doon sa desisyon mo, kung sabi ng Diyos, mali yan, mali pa rin. So itatanong niyo lagi. At ito po, ang sabi ni Pablo, tingin ni Dimas, tama lang siya. Panahon na, laki na ng hirap ko. Panahon na para i-enjoy ko yung Thessalonica. So sabi ni Pablo, iniwan na ako ni Demas. Anong rason? Na humaling siya sa sanlibutan. Okay? So, yung mga excuses, what did I say? Yung mga excuses, dapat titimbangin natin sila sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin natin. Amen? Okay? At si Demas, actually, doon sa mga unang banggit sa kanya, good siya. Nangungumusta rin sa inyo si Demas. Ang kasama niya, kahanay niya, si Luke. Kinukumusta ka ni Epapras. Gandang pangalan niya sa apo, Epapras. Okay. Kasama ko nakabilanggo dahil kay Kristo, Jesus. Kinukumusta ka ni Marcos, Aristarco at Demas. Kita niyo, star siya, nakahanay siya. And then, pagdating doon sa 2 Timothy, iniwan ako ni Demas. How many Christians can be described as such? Kasamahan namin silang nag-umpisa sa JF eh. Pero ngayon, iba na sila eh. Fala? Mga kapatid? Hindi kayo umimik eh. Okay. Ang babala sa akit ng sanlibutan, verse 15. Bilisan natin. Ready? Read. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig Okay, sa Ama. pause. Is that emphatic enough, mga kapatid? Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Balik na rin nyo. Ang umiibig sa Ama, hindi umiibig sa sanlibutan. Hindi pwedeng present pareho sa iyo yun. Sapagkat isa lang ang pwede mong ibigin. Ang Ama o ang sanlibutan. Mahal mo ang Panginoong Hesus o mahal mo yung sanlibutan. Sumusunod ka sa banal na Espiritu o sumusunod ka sa sanlibutan. There are no two ways about it, mga kapatid. Either or yan. Pagka umibig ka sa sanlibutan, hindi mo totoong iniibig ang Ama. Kaya po pagka Diyos ang nagtimbang sa atin, it does not matter how much you can sing. It does not matter how many songs you have memorized. No? Pagka Diyos ang tumimbang, what matters is what you are ready to do for the Lord Jesus Christ. Amen? He's not impressed by our words or by our posturings. Kaya pagdating sa paghukom, marami yung nauuna na mahuhuli at marami yung nahuhuli na mauna. In the quiet corners of missions and churches, mga kapatid, may mga taong gumagalaw ng walang tambutso, walang tunog. Pero gumagalaw sila. The Lord knows about them. We don't, but the Lord knows about them. Amen? Amen, mga kapatid? Okay. So, huwag ibigin. Tuloy natin. Verse 16. Ready? Read. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Okay. Saan nagmumula yung takaw ng mata?
Saan nagmumula yung takaw ng laman? Saan naggagaling yung pride dun sa mga achievements mo? Sa libutan. Whether you verbalize them or not, babasahin ng Diyos yung puso mo. Are you proud of what you have achieved? Ginagamit mo ba yun bilang espada ng buhay? Ginagamit mo ba yung kotse mo maganda para apihin yung kotseng bulok? Ginagamit mo ba yung cellphone mo nangingintab para maliitin yung kudkuran ng yelong dala ng kasama mo? Do you follow what I'm saying? Pag tinimbang siya ng Diyos, ikaw ang bulok. Sapagkat yung biyayang dapat pinagpapasalamat, ginagamit mo para isulong ang kapalaluan ng buhay. Amen? Don't do that. Sabihin niyo, I won't do that. Pick it. Sabihin niyo, I won't do that. Okay. So, ang lahat ng nasa libutan, sabi niya, yung masamang nasa ng laman, nasa ng mata, pag bumalaki ng mundong ito, hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So, always take the humble road. Amen? Hindi naman yung false humility, pero huwag mong itrumpeta ang anumang biyayang natanggap mo because hindi mo naman matatanggap yan kung hindi rin lang ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Use it wisely. Amen? God prospers you in order to bless others also. Amen? Alright, tuloy natin mga kapatid. At meron pang isang binhing hindi nag-ugat. Verse 7, ready? Read. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. Okay, tama na. Okay. So, yun lang. Yung negative lang ang gusto nating ituro, hindi yung positive. Okay? So, may mga binhi naman daw na nalaglag sa damuhang matinik. Yung matinik dyan, yung tinik talaga, hindi yung magaling. Ha? Lumago yung halaman, pero lumago rin yung damo. At ang nangyari, dahil damuwa siya, wala siyang iniintindi, sinakal yung mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Basa, ready, read. May mga taong nakikinig ng mensahe ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang mensahe ay nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakapamunga. Ano yung sumakal doon sa mensahe? Alam nila eh. Ang dami kong nakakausap na ganyan. Alam nila. Ikuquote pa sa'yo. Pero hindi namumunga. Bakit po? Kasi yung mga alalahanin sa buhay, takot maghirap, takot mapagod, takot masira yung beauty, takot umitim, pagkasilaw sa salapi, nangingino sa salapi, no? Parang yung taga-sanlibutan, pagka may salapi, gumagalang, pagka walang salapi, inaapi. Di ba? O kaya yung pagkahumaling sa ibang mga bagay, nalulong sa computer, nalulong sa video games, nalulong sa internet. Ano bang usong laro ngayon sa cellphone? Uy, di sila naglalaro. Sabi ko na nga ba, walang naglalaro rito eh. Nalulong sila. Nalulong sa, meron nga mga Christians, nalululong sa bingo, sa loto. Meron mga Christians kuno, nalululong sa alak. At yung iba, nalululong sa Netflix. Ako pa na mga kapatid? Pagka po ganon, nawawalan ng puwang sa kanilang puso. Gusto niyong graphic illustration, manood kayo ng Netflix. Kahit 2 pelikula ang panoorin niyo, hindi kayo aantukin. Magbasa kayo ng Biblia, wala pang 1 page, inaantok ka na. Ganun lang kasimple yan, mga kapatid. Mali yung tinatakbo ng isip. Alright? So, huwag kayong mahumaling. Huwag kayong malunod. Kung i-prosper kayo ng Panginoon, masensa kayo sa trabaho, praise the Lord. Amen? Yung iba nga, nung average lang ang sweldo, nagtatights. Nung lumaki yung sweldo, hindi na nagtatights. Nanghihinayang na. Nangyari po yung sa Riyadh eh. Si
Kuya Torre, lumapit sa kanya, Pastor, pag-pray mo ako. Anong pag-pray natin? Na umasenso pa ako dito sa trabaho ko. Sabi ni Tor, magkano ba sweldo mo ngayon? O ganito. Nagtatights ka ba? Sabi niya. Hindi pa po, kaya nga po nagpapapray ako para lumaki sweldo ko, para makapag-tights ako. Maganda naman yung motibo, di ba? Tama ba? Okay. Sarap niyo talagang turuan. Naintindihan niyo? Mali ba? Mali? Kasi dapat, nagtatights na siya sa maliit pa lang. Amen po ba mga kapatid? So pinag-pray siya ni Kuya Tor. Totoo ito true story ito. Sumalangit nawa yung, nasa langit naman siguro siya, no? Okay. Lord, pinagpipray ko po itong kapatid na to. Tanggalin mo yung kanyang malaking sweldo. Kasi hindi siya nagtatights para matuto siya mag-tithe. Wala kapatid. Totoo po yan. Ginawa ni Kuya Tor yun. Pati ako na-shock nung ikwento niya sa akin. Ginawa mo yun? Oo, Pastor. Ganun lang naman talaga yan. Ba't naman i-bless ng Lord yung hindi naman faithful? Pala? Magtatights na kayo? Okay. So, ituloy natin. Panghuli, ilan ba sabi ko? Pangilan na to? 4 lang talaga. Okay. Dahil, kaya po sila namatalikod, dahil mayroon silang iba na iniibig na higit. Sinasabi lang nila, pinaka-iibig nila ang Diyos. Pero sa buhay nila, hindi yun nakikita ng Diyos. Hindi totoo. Laging kulelat ang Diyos. Ako po natin mga kapatid. So, yun po yung nangyari. Kaya, isa lamang ang maaaring ibigin ng lubos ng tao. Kung alin o sino. Kasi yung iba cheap eh. Kung minsan kotse lang pinagpapalit ang Diyos eh. Ano ba yan mga kapatid? So, ang tunay na iniibig, ito yung mangingibabaw at dadaigin ng ibang pag-ibig. Nasasalamin po ito sa buhay. Nakikitang malinaw ito ng Diyos. At susubukan niya yun upang atin din namang makita. Hindi po tayo sinusubukan ng Diyos para malaman niya. Alam na ng Diyos yan. Sinusubok niya tayo para malaman natin at maremedyohan natin. Tingnan niyo nangyari dito sa mamang ito. Alam niyo ng kwentong ito, no? Pero basahin natin para sa kapakanan ng lahat. Ready? Read. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, Tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mahihirap ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Okay, tama na po. Okay. So, yung dinilawang ko, that says everything about this person. Sinasabi niya, gusto niya sumunod sa Panginoong Jesus, di ba? Sinasabi niya, nagawa na niya lahat. Yung sinabi ng Panginoon. O sige, tingnan natin kung nagawa mo na. Kung mahal mo talaga ang Diyos ng higit sa lahat. Hindi po iniutos ng Diyos ito sa lahat sa atin. Pero kung iutos niya, dapat isipin natin paano tayo magre-react. Amen? So, kung ibig mo maging ganap, ibenta mo lahat ng ari-arian. Pamigay mo para makasunod ka sa akin. Then magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Dahil yung kayamanan niya mismo ang pumipigil sa kanya para makasunod sa Panginoon. Tinesting siya. Sabi nga ni Lino Broca, tinimbang ka. Ngunit kulang.
Ako po natin mga kapatid, tinimbang siya. At ganun po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Tinitimbang niya tayo sa maliit man o malaki para makita natin kung kulang tayo o ganap tayo, mga kapatid. Huwag niyong iiwasan yun. Huwag niyong iiwasan ang pagtimbang ng Panginoon sapagkat yun ang magmumulat sa atin sa tunay nating kalagayan sa Kanyang harapan. Kaya po sabi ng Panginoon, ang umiibig sa Kanya, ama o ina ng higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Are you getting this, mga kapatid? We love our parents, we love our wives, we love our children, but we cannot love them more than we love God. God is not asking us to love them less. He is asking us to love God more. Amen? Mga kapatid? At ang sabi niya, ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ganun lang po kasimple. Kahit ano pa yung katwiran natin, pag binasa ng Panginoon, ganun ang labalabas. It's not our words. It is our actions that tell God that we really love Him, mga kapatid. Okay. At hindi po nakikiagaw ang Diyos sa pag-ibig. Ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. At lahat ng iba mong iibigin, dapat nasa ilalim ng pag-ibig na yun sa Diyos. Mahal mo ang iyong asawa dahil mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang iyong kapatid dahil mahal mo ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Mahal mo ang iyong mga anak dahil mahal mo ang Diyos. The greatest lovers of people are also the greatest lovers of God. Don't tell God that you love Him, but you do not love your father or mother or brother or sister or your son or your daughter or your fellow Christian. That doesn't wash. Hindi po yun tinatanggap ng Diyos. Sapagkat yung pag-ibig natin sa Kanya, nasasalamin doon sa pag-ibig natin sa ating kapwa-tao, mga kapatid. To the capacity that we are able to love other people, to that capacity we are able to love God. Yes? Alright. So, kaya po tapusin na natin, no? Yung hindi nag-ingat na iglesia, yung Efeso, pagka binasa niyo yung New Testament, yung iglesia sa Efeso, isa siya sa pinaka-vibrant, pinaka-masiglang iglesia. Pero pagdating sa pahayag, sa Revelation, ito na ang sitwasyon nila. Basahin natin yung verse 4. Ready? Read. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Ayan. Ito po yung Efeso. Masiglas yung iglesia. Pagka binasa mo, nung bago akong Kristiyano, may Biblia ako, alam mo kung nasaan yung Ephesus letter to the Ephesians. Kasi gasgas yung portion na yun. Di ba makintab yung mga Bible sa gilid? Yung portion ng Ephesians, wala na siyang kintab kasi lagi ko siyang nabubuksan. I even attempted to memorize the whole book of Ephesians. Hindi ako nagsaksi yata o nagsaksi daw. Hindi ko na matandaan. No? Sabi ng Panginoon sa kanila, Panginoong Hesus ang nagsasalita, alam mo, nagdaramdam ako sa iyo Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya, ano? See? Alam niya. Alam niya. They were not lacking in religion, mind you. Buong-buo ang relihiyon itong mga taga-Ephesus. Church sila. 7 churches in Asia Minor. Church sila. Nagsisimba sila religiously. Ginagawa nila yung duties nila. Pero binasa sila ng Lord, sabi nila, nanlalamig na ang iyong pag-ibig sa akin. So anong dapat gawin? Alalahanin mo yung dati mong kalagayan. Nung una ka ma-born again. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang ginagawa. So, naghalo na. Pagka nasanay ka sa pagre-reliyon, sa pagsisimba sa JFCM, ginagawa mo na yung ibang masasamang bagay, pero nadja-justify mo. Kaya po yung ibang mga Kristiyano, yung iniiwasan nila bago silang Kristiyano, binabalikan na nila ngayon. Nagagawa na nila. Okay? Gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una.
Tama po si Jeremias, balikan mo yung dating daan. Hindi po yung, balikan mo yung dating daan, sabi ni Jeremias, para makabalik ka. Kapag hindi ka nagsisi, may warning, pupunta ako dyan. Aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Di po sila nakinig eh. Pumunta ka ngayon sa Turkey, yung Ephesus, yung mga building nila ron, museum na lang sila. Wala na yung bakas yung Kristyanismo doon sa lugar na yun, mga kapatid. Pinabayaan ng mga taga-Efeso, katulad ng Israel ng panahon ni Joshua, hindi nila naisalin at naipagpatuloy yung minana nila sa kanilang mga apostol. Kaya nawala sila. Ganon din po ang Jesus First, mga kapatid. Pag di nyo pinakinggang mabuti yung mga aral, tapos isinalin ito sa mga susunod sa inyo, in 2 generations, wala na po yung GFCM. You understand? Hello? Alright. So, talikuran mo ang iyong masamang gawa. Kapag tayo nalalayo, nagiging madali ang paggawa ng masama. Gaano man ang ginagawang relihiyon, ang masamang ginagawa ay nagdudulot ng panlalamig at paglayo sa Panginoon. Anong kailangan gawin? Talikuran ang mga ito. Kung ano man po ang ginagawa niyo ngayon sa buhay, may bisyo kayong sekreto, itigil po yan, mga kapatid. May double life kayo, iba yung buhay nyo pag linggo, iba yung buhay nyo pagka weekdays, itigil na po yan, mga kapatid. Pagka yung buhay may asawa ninyo, hindi tama, itigil namin. Hindi nyo ginagalang yung magulang nyo, hindi nyo ginagalang yung mga elders nyo, hindi nyo ginagalang yung asawa nyo, itigil nyo po yan, mga kapatid. Wala pong mangyayari dyan. Pastor, ang bagal-bagal eh. Kung asawa mo yan mabagal, igalang mo yung mabagal mong asawa. Amen? Hello? Pastor, mas matalino ako. Then, mas matalino ka, igalang mo yung hindi masyadong matalinong kasama mo na dapat mong igalang. Amen? Anyan po ba kayo? Yung pastor nyo, kung mag-preach, 2 oras, tsagain nyo. Yung pastor nyo, 2 oras kung mag-preach. Okay? Mga kapatid, igalang. Sapagkat pagka gumagalang tayo sa tamang otoridad na ibinigay ng Diyos sa atin, gumagalang tayo sa Diyos. Pag hindi tayo gumagalang sa kanila, hindi tayo gumagalang sa Diyos. Ganun po kasimple yung spiritual authority. Kahit balat lang ng bubble gum na itinapon mo sa hindi basurahan, mga kapatid, pagkakasala yun. Sapagkat hindi mo ginalang yung authority ng gobyernong nakakasakop sa iyo. Amen? Alright. Tumatango kayo eh. So mukhang naintindihan naman niya, di ba? Naintindihan ba? Okay, so tapusin na natin. Bakit nga po ba tumatalikod pa sa pananampalataya ang ilang naging Kristiyano na? Una? Dahil sila ay lumalayo sa Panginoong Hesus at sa kanyang iglesia. Kayo kanina,